Kaibigan, welcome back sa aking munting channel kung saan hanggang ngayon di natin alam ang ginagawa natin sa mundo ng internet na to. Madali lang ito. Ipapakita ko sa inyo kung dito sa may mga lugar kung sa may snow, dito sa malaking parking lot na to ay maybe nag-iisip kayo kung paano iniipon ng mga snow. Meron silang binabayaran dito na tinatawag na mga snow removal guys at iniipon nila yung mga snow, 'di ba? Pag pumatak, iniipon lang sa isang sulok. At doon naiipon at doon nila para ma-clear ang parking lot. Kaya umuokupa sila ng spasyo sa parking lot para sa mga snow na kanilang nalikom at na-move para nga ma-clear yung buong parking lot. Kaya ipapakita ko sa inyo kung anong kagamitan nila. Ang tawag doon ay skid steer. Minsan, simple half-ton plow truck. Pero itong particular, kung makikita nyo minsan na parang gabundok ang snow, na halos mataas pa sa 2 palapag na bahay, skid steer ang gamit nila. Kasi yung parang pinipick up nila yung snow, tapos iniipon nila, dinadump nila hanggang pataas ng pataas. Ito ang isa sa mga halimbawa, ito may kaliitan. Pero masayang gawin to. Hindi ako nakakapag-operate pa nito, pero I'll give you an idea kung paano nga nila namumove yung snow. Skid steer ang tawag dito at nagpapalit pala silang bucket. Itong backhoe na to ay papakita ko sa inyo. Yan siya. So ito yung mga yon. At yan ay hindi pang clear ng snow. Napapalitan yan ng isang mas malapad pa at nitatas nga nila at nadadump yung mga nakukolekta nila mga snow. Pero kadalasan sa ganitong mga lugar, it's a plow. Pinaplow nila, pinupush. Papakita ko sa inyo kung saan nila iniipon, isa sa mga halimbawa. Alright? Tara. Kaibigan, inispoiled ako ni Mrs. T. Yung pinakita ko sa inyo yung skid steer, di ba? Maliit yun. Ipapakita ko sa inyo yung mother of all skid steer. Ito yung dahilan kung bakit napakataas ng snow na parang gabundok. Itong ginagamit nila. Pakita ko sa inyo. Yan siya. Yan ang gamit nila. Nakikita ninyo. Yan. Pinupush nila yung snow at yan naiipon at dahan-dahan nilang itinataas para maipon ng snow, maging gabundok. Papakita ko sa inyo mamaya kung gaano kalaki, kung gaano kataas pag naipon. Ito ang gamit nila. Mapapansin niyo mga kaibigan, itong mga ito ay nandito, hindi na tinatanggal hanggang matapos ang winter. Nandito pa rin yan. Ito may mas liit. Ito ang pangarap ko magkaroon. Kung magkakaroon ako niyan, I'm all over the place sa aming neighborhood. And you can see, ito yung kaya tawag nilang plow. This is about 5 foot ang lapad. Perfecto to. At about 5 foot. 5 foot plow ito. Meron kang cabin dito. May mga options sila dito. Pwede ring wala yan. Pero maganda itong may cabin kasi may sarili kang heater dyan. Diba? Napakaganda. At syempre sa summer, pwede itong magamit. Papalitan lamang nila yung attachment nito. Ito rin yung kanilang mga attachment. Kaya yan. Ngayon, papakita ko sa inyo. Ayan, kaibigan. Lalapit pa tayo. Salamat kay Mrs. T, kay Bunsuni, kay Juniorita at sa kanilang cousin na si Kyle at pinapagpasensyahan nila ako dito. Sabi ko, uwi na tayo pero hey, you know what? How about, ipakita ko sa inyo yung kabundok. Sabi nila, sige tatay. At ito siya. There you go. Alam nyo, may mga times noon, umakit ako dyan, tapos nagpapapicture ako kay Mrs. T. Ang problema lang, hindi safe ito kasi maaaring malambot siya. Lalo na ngayon, I believe nasa pagitan kami ng freezing at plus temperature. Meaning, maaaring malambot yan. At kahit naman matigas, delikado pa rin kasi pag lumubog ka, yung bigat nito, maaaring matabunan ka. At may mga cases na nga na may mga namatay na dito na natabunan ng snow kasi mabigat din yan.
Saka ako nagkakwento rin sa inyo yan. Pero ito siya. Is it? Ang nangyayari nga, yung skid steer na mga yon, pupush nila yung snow, habang pinupush, dahan-dahan na tinataas yung kanilang bucket, tapos balik uli sila, magpupush uli, hanggang naiipon yan. Yan ang dahilan kung bakit parang may ano tawag doon, Mount Everest dito. Marami sila dito sa mga parking lot, pipili ka, kung kontratista ka, pipili ka at ng safe spot. Kaya ngayon, parking lot ito, mga parking spaces to, pero nakupa na. Pero okay lang yun. Importante, clear sila. At tuwing may bagyo, yun ang ginagawa nila. Diyan sila nag-iipon. Hanggang palaki ng palaki yan. Pero eventually, liliit din yan habang natatapos ang winter. Isa pa nga pala, konting kaalaman din, ilalagay ito, kung operator kayo, kung kayo ang maglalagay ito, mga snow removal guys, ilalagay lang nila yan sa mga lugar, strategic yan, hindi basta na pinili ang lugar na to. Ilalagay nila yan, kaibigan, lalagay lang nila to malapit sa may drainage, storm drain, or sa atin yung imbornal, yung kanal, kung saan habang may times na maliit, mainit, hindi na mainit pero natutunaw pa rin yan, hindi nyo na nakikita sa ilalim. Dahan-dahan silang natutunaw, diretso sila sa ilalim nito, may drainage. Kaya walang problema, hindi babaha, hindi kakalat sa parking lot ang natutunaw ng mga snow, kung saan maring madulas sa sasakyan o yung mga dumadaang mga tao. Kaya medyo pababato na hindi naman talaga na basta maayos sa ito na, kaya ko to, yung grading ng parking lot. Alright, kaya ito siya. May kita ninyo, ka-idea kayo. Hindi na ako iikot doon kasi may kalayuan. May kalayuan ito. Pero may kita nyo, yan ang pickup truck. Typical pickup truck. That's a beautiful pickup truck. Siya nga pala, medyo mag-off topic ako ngayon. That's a beautiful pickup truck. That's a 350. Mercy. 350, that's Ford. I'm a Chevy guy, pero hey, 350, pag may nakita kayong 350, that means that's a one-ton truck. That's a one-ton truck, that's a dually. At apat ang gulong niyan. Yung tumatawag na may hips, sabi nga ni Mrs. Tia, yung may mga hips, ayaw niya yan. Gusto niya yung wala. Pero that's 350, that's a huge truck, man. Ang advice ko sa inyo, alam ko off topic to, pero advice ko sa inyo, sa mahilig sa truck, marami akong mga napanood na pangarap ng truck. Hey, kung kaya nyo, okay lang, di ba? Pero sa mga tao na as a commuter, sa trabaho lang, opisina, or has nothing to do with hindi nyo pagtatrabahuhin yung truck, at think twice, man. Dahil alam ko may kalayaan tayo para kumuha ng kung ano man ang gusto natin, sabihin yung height use. Pero that is a gas guzzler. May malaki ang kumain ng gasolina. Plus, may kasabihan kami dito, maybe hindi nyo pa naririnig, mga kaibigan ko, kumukuha lang ng truck kung ang truck na yun ay magbibigay sa ng pera. At itong truck na to, kung ito ang kukunin ninyo, magpa-plow, it's gonna give you money, $100, maybe even more, na sa isang mga pasada. Okay, na off topic na naman ako. Balik tayo dito. Just be careful pagkuha niyan kasi mahal. Hindi lang maintenance lahat, insurance at gasolina. Ayoko lang pagsisihan ninyo yan just because truck, kala ninyo na one time magtutulong ako sa mga kaibigan ko, bibili ako ng fridge, I don't need to delivery, kukuhain ko na. It's more than that. Baka magsisi nga kayo unless nandito kayo sa kasing ganito, tulad nito, plowing business, then that will make you, bibigyan kayo ng pera niyan sa ganitong trabaho. Magkano to? Depende sa napakalaki nitong lugar, I don't know, pero hey, people are making $35,000 a year, $60,000 a year, maybe more. Condition nila, ilalagay na equipment nila doon. Yung nakita nyo yung skid steer,
pag-aari ng mga snow removal guys. Or yung iba, simple, pag maliit ng plaza, siguro sa yung mga plaza na nakikita ninyo, they just show up there with their machine or yung kanilang snow plow and kapag may snow. At maraming kondisyon yon, hindi ko na i-cover ngayon dito kasi may mga time kung paano kayo, kung kailan kayo mag-show up para mag-plow ng parking lot dahil may amount yun. Minsan 3 inches lang tinatawag na trigger point para mag-show up sila mag-plow. Kung 1 inch lang or 2 inch, they don't show up. Marami to, plaza, gasoline station, yung mga parking lot nga sa mga mall, maliliit na mall, malaki. Napakarami, church. Kaya kung nandito yung gusto nyong business, hey, you know what? It's a good business. Hindi biglaan, katulad ng maraming bagay na papag-aralan. At advice ko kung gusto nyong pasukin to, start calling those guys and see if they looking for a part-timer or maybe a guy na magsha-shovel or from there, matuturuan kayo. Kaibigan, tapusin ko na to. At naghihintay na sina Mrs. T, Bunyorita, Bonsini at yung pamangkin kong si Kyle. Really appreciate yung kanilang tulong din. At look at that. Gumawa din sila ng, yan yung sand nila para i-distribute ito, sand or salt. Yun. Kaya sa susunod na sa parking lot kayo at makita nyo ito, may idea na kayo na ganito nangyayari. Look around at may makita kayo kung malaking lugar na katulad ito. They might have skid steer or a simple Kubota like that. That's kaya it's all good. Yeah. Hanggang dito lang kaibigan at padayon.